Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Sa oras na ito, si Master Roshi at ang grupo ay nagpapasya kung saan pupunta dahil tapos na ang tournament. Nagpasya si Krillin na manatili kay Master Roshi, na ikinadismaya ni Master Roshi dahil may pinaplano siyang gawin kay Lunch. Nagpasya sina Bulma, Yamcha, Ulang at Puar na bumalik sa lungsod. Samantalang si Goku ay nagpasya na hanapin ang 4-star Dragon Ball, na naniniwala pa rin na ito talaga ang kanyang lologuhan. Dahil dito, hinayaan ni Bulma si Goku na hiramin ang Dragon Radar. Pagkalipas ng ilang sandali, si Krillin at Master Roshi ay gumagala sa isang lungsod, kung saan si Master Roshi ay tumitingin sa mga damit na panloob ng kababaihan at si Krillin ay kumakain ng ice cream. Samantala, sina Bulma, Yamcha, Ulang at Puar ay nagmamaneho sa isang disyerto. Kasabay nito, si Goku ay nakasakay sa Nimbus. Pagkatapos ay pumunta ang eksena sa nayon ni Nam, kung saan inilabas niya ang tubig, para lang malaman na hindi pa rin ito sapat upang mapanatili ang nayon ng matagal. Ikinwento ng ama ni Nam ang Roaming Lake, isang lawa na naglalakbay sa mga nayon na dumaranas ng tagtuyot at nagbibigay sa kanila ng tubig. Nagsimulang maghanap si Nam sa lawa na ito. Sa panig ni Goku, siya ay nakasakay pa rin sa Flying Nimbus, at siya ay uhaw na uhaw. Pagkatapos ay nakahanap siya ng lawa, kung saan hinubad niya ang kanyang mga damit at tumalon. Samantala, si Nam ay naglalakbay upang hanapin ang Roaming Lake para sa kanyang mahirap na nayon. Sa hindi inaasahan, siya ay kinuha ng isang malaking pterodactyl. Nagkataon, nakita ni Goku si Nam na nahihirapan, at nagsimulang kumilos. Sa panig ni Bulma, sila ay naaberya at nakaupo sa init. Nagtransform sina Ulang at Puar bilang isang payong at isang fan para tumulong. Bumalik ang eksena sa pagtulong ni Goku kay Nam. Sinubukan ng halimaw na sunggaban si Goku, ngunit hindi ito nagtagumpay. Pinahaba ni Goku ang kanyang power pole at hinampas ang hayop, na naging sanhi ng pagkahulog pareho ng hayop at Nam. Nahuli ni Goku si Nam, kaya naman pinasalamatan siya ni Nam. Sa puntong ito, sinabi ni Nam kay Goku ang tungkol sa kanyang problema, at umalis sila ni Goku upang hanapin ang lawa. Hindi nagtagal, narating nila ang isang bahagi ng ilog na dumadaloy sa nayon ni Nam, ngunit ito ay puno ng tubig at napapaligiran ng malalagong halaman. Ang ilog ay humahantong sa isang dam na tila naghihigpit sa daloy nito. Lumipad sila, at nakakita ng isang grupo ng mga Jeres na naglalaro sa tubig. Nagtago si Goku sa isang puno habang kausap ni Nam ang isa sa kanila. Tumanggi silang basagin ang dam, kaya nagmakaawa si Nam. Tinutuya siya ng mga Jeras, kaya umatake siya, kahit na hindi magtagumpay. Ang mga Jeres ay handa nang talunin siya sa isang kalamnan, kaya si Goku ay tumalon pababa at tinalo silang lahat. Kaya tinawag nila ang kanilang pinuno, na si Giran pala. Inihayag ni Giran na ang dam ay gawa sa merry-go-round gum, at hindi mababasag. Pagkatapos ay nagpasya si Goku na basagin ito, ngunit sinabi ni Giran na hindi niya ito magagawa. Gayunpaman, nagpaputok pa rin si Goku ng isang Kamehameha wave dito, at sa wakas, ang dam ay nabasag, na nagpapasaya kay Giran at Nam. Lumipad sina Goku at Nam pabalik sa nayon, kung saan umaagos na ang tubig. Pagkatapos, out of nowhere, dumating ang isang malaking dust storm. Sa panig ni Bulma, Yamcha, Ulang at Puar, sila ay nagpupumilit na makarating sa kanilang sasakyan. Nagtakbuhan ang mga tao sa nayon papunta sa kanilang mga tahanan. Dumaan ang dust storm, at ang kotse ni Bulma ay nalibing ang gulong sa buhangin at sila ay dinala pabalik sa South City. Samantala, sa nayon ni Nam, wala na ang lahat ng tubig. Nang tila nawala na ang pag-asa ng lahat, may nakita si Goku na kumikinang sa malayo. Ito ay ang Roaming Lake, at ito ay nakahanap ng daan patungo sa nayon. Kaya naman, ang lahat ng tao sa nayon ay umiinom dito at tuwang-tuwa. Kinabukasan, hinahanap pa rin ni Goku ang 4-star Dragon Ball. Samantala, si Emperor Pilaf ay nagkakaroon ng nakakatakot na mga flashback noong sinira ni Goku ang kanyang kastilyo. Sa sandaling ito, masayang naliligo si Goku sa ilog. Sa hindi inaasahan, dumating ang isang kaawa-awang punk at ninakaw ang lahat ng damit, power pole, backpack, at Dragon Radar ni Goku. Si Goku ay lumabas sa tubig na naghahanap ng kanyang mga gamit, at napagtanto na ito ay ninakaw. Kaya agad niyang tinawag ang Flying Nimbus at hubad na lumipad dito. Hindi mahanap ni Goku ang magnanakaw dahil sa masukal na kagubatan. Kaya naman, nagpasya siyang utusan ang kanyang power pole na pahabain ito hanggang sa mas matangkad ito kaysa sa mga puno. Nataranta ang magnanakaw, at iniwan ang lahat maliban sa Dragon Radar. Sa bayan, isang grupo ng militar ang naghahanap rin ng mga Dragon Ball,
at nalaman nila na may isang Dragon Ball sa bayan na ito mismo. Sa puntong ito, pumunta ang magnanakaw sa bayan at isinangla ang raider sa isang may-ari ng pawn shop. Sa hindi inaasahan, si Emperor Pilaf ay nasa bayan din, at pumasok siya sa pawn shop para bilhin ang 4-star Dragon Ball. Sa panig naman ni Goku, nakita at hinabol niya ang magnanakaw para ibalik ang raider, ngunit sinabi ng bata na wala na ito sa kanya at isinangla na niya ito para makabili ng pagkain. Pagkatapos, pumasok si Goku sa pawn shop at nakuha ang kanyang Dragon Raider, at dito, nagkasalubong sila ni Emperor Pilaf at nalaman niyang bitbit nito ang kanyang 4-star Dragon Ball. Kaya naman, hinabol niya ito, sa pag-aakalang ito pa rin ang kanyang lologuhan. Lumipad palayo si Emperor Pilaf sakay ng kanyang airship. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang Red Ribbon Army sa pawn shop pagkatapos noon at nakakakuha din ng 4-star Dragon Ball. Ang pawn shop dealer pala ay may isang kahon na puno ng mga pekeng 4-star Dragon Ball sa likod na silid. Alam nilang peke ito at nang ibinagsak ito ni Colonel Silver, nahahati ito sa ilang piraso. Ang Raider ay talagang tumutugon sa 6 na Star Dragon Ball sa pugad ng gull sa ibabaw ng pawn shop. Nagalit ang Red Ribbon Army, kaya pinatay nila ang may-ari ng tindahan. Samantala, napagtanto din ni Emperor Pilaf na peke ang kanyang Dragon Ball pagkatapos niyang ihulog ang kanya at ito ay nabasag. Patuloy na hinahabol ni Goku ang Flying Fortress ni Pilaf, ngunit nang buksan ni Emperor Pilaf ang bintana para sa kanya, nahulog siya. Sinabi ni Goku na ililigtas niya siya, ngunit kailangan niyang ibalik sa kanya ang kanyang 4-star Dragon Ball. Agad naman pumayag si Pilaf. Sa sandaling ito, inaayos ni Shu at Mai ang peking Dragon Ball gamit ang pandikit, upang ibigay ito kay Goku para umalis na siya. Ngunit hindi nagtagal, nabitawan ito ni Goku at nasira ito, na ikinagulat niya. Samantala, sa Fire Mountain, inaakala ni Chi-Chi na darating si Goku dahil sa sinabi ng isang lokal na manghuhula, at dahil gusto niyang pakasalan siya, nagpa siya ang Ox King na magsama-sama ng isang piging. Sa kabilang banda, hinahabol ng Red Ribbon Army ang ibon na may bitbit na 6-star Dragon Ball. Sa hindi inaasahan, kinain ito ng isang pterodactyl, at ang mas nakakagulat, ang pterodactyl ay biglang na-knockout ng Ox King, na nagpa siya na gawing inihaw ito bilang bahagi ng kapistahan. Samantala, nakuha ng Raider ni Emperor Pilaf ang signal na nagmumula sa nayon ng Ox King. Ngunit matapos marinig ang kanyang nakakatakot na reputasyon, tumigil sila sa isang pangharap na pag-atake, at sa halip ay nagbihis si Shu na parang Goku upang makalapit ng sapat upang nakawin ang Dragon Ball. Sa sandaling ito, sinusundan ni Goku ang sarili niyang Dragon Raider at huminto sa isang kalapit na puno ng mansanas, at sa lalong madaling panahon ay nakita niya si Chi-Chi sa isang field na namimitas ng mga bulaklak para sa kasal. Bumalik sa kapistahan, patuloy na naglalaan ang Ox King para sa peking Goku, nang biglang sumalakay ang mahiwagang puwersang militar, ang Red Ribbon Army na pinamumunuan ni Colonel Silver, sa nayon, na sinundan din ang hudyat ng 6-star Dragon Ball. Sinubukan ni Ox King na lumaban, ngunit laban sa isang pagsalakay ng mga tangke at mabibigat na sandata, napatunayang hindi siya kapantay at nahuli. Sa panahon ng pagkagambala, kinuha ni Emperor Pilaf ang pagkakataon, kaya inagaw niya ang Dragon Ball mula sa loob ng pterodactyl at lumipad sakay sa kanyang Flying Fortress. Samantala, napansin ni Goku at Chi-Chi ang usok na nagmumula sa kalapit na nayon, kaya pumunta sila upang tingnan ito. Sa sandaling ito, sinimulan na ngayon ng Red Ribbon Army ang paghabol sa Pilaf's Flying Fortress. Nang dumaan sila sa mga ulap, sa hindi inaasahan, nawala ang fortress. Si Colonel Silver ay lumabas sa ulap, ngunit hindi pa rin makita si Emperor Pilaf. Nakikita niya ang ilang liwanag at pumunta sa mga ulap, ngunit hindi pa rin siya nakikita. Sa hindi inaasahan, palihim na lumabas si Emperor Pilaf at nagpaputok ng mga missile, na tumama sa eroplano. Sa nayon ng Fire Mountain, tinalo ni Goku at Chi-Chi ang ilang tauhan ng hukbong Red Ribbon at nailigtas ang Ox King. Pagkatapos kumain ni Goku, nagpaalam si Goku kay Chi-Chi, na ikinalungkot niya, dahil nakita niyang hindi alam ni Goku kung ano ang kasal ng akala niya ay pagkain ito. Ngunit nangako si Goku na babalik siya pagkatapos niyang makuha ang kanyang Dragon Ball. Sa kabilang panig, inilagay ni Emperor Pilaf ang kanyang fortress sa buhangin sa disyerto. Samantala, patuloy siyang sinusundan ng Red Ribbon Army, at natunton nila ang kanyang pinagtataguan sa pamamagitan ng radar. Habang naghuhukay ang mga sundalo na ito, sa hindi inaasahan, sila ay nilamon ng buhangin. Dito, nagpakita si Emperor Pilaf sa isang monitor at nagpakilala. Tinanong niya ang isang sundalo na mukhang aso kung gusto niyang manilbihan sa kanya, ngunit tumanggi ito. Biglang,
Nalaman nilang nandito rin si Goku, na ikinatakot nila. Nang maglabas si Emperor Pilaf ng mga armas para barilin si Goku, walang kahirap-hirap na sinira ito ni Goku. Nagtataka si Goku, ngunit pagkatapos siya ay nilamon din ng buhangin at dinala sa loob. Kinutya siya ni Emperor Pilaf at naglabas ng Pilaf's machine. Ngunit nagulat siya, nang sirain ito ni Goku gamit lang ng isang atake. Hindi nagtagal, dumating ang napakaraming hukbo ng Red Ribbon Army, at binaril ang fortress ni Pilaf mula sa labas. Nagpa siya si Emperor Pilaf na tumakas, ngunit nakasalubong nila si Goku. Kaya naman sinundan sila ni Goku sa labas at nakabitin sa fortress. Sinisira ng Red Ribbon Army ang fortress, at si Goku ay nahuli sa pagsabog at nahulog sa fortress sa kalagitnaan ng hangin. Si Emperor Pilaf at ang kanyang mga alipores ay nakaligtas gamit ang kanilang mga parachute, gayunpaman, sila ay nasa kamay ni Colonel Silver. Dahil wala nang ibang pagpipilian, binigay ni Emperor Pilaf kay Colonel Silver ang Dragon Ball. Samantala, nagising si Goku at nagsimulang maghanap muli ng mga Dragon Ball. Lumipad siya sa ibabaw ng kagubatan at nagugutom, kaya nagpa siya siyang maghanap ng snack tree. Nakahanap siya ng isang piraso ng prutas, ngunit kinuha ito ng unggoy bago niya makagat. Pagkatapos ay hinabol niya ang unggoy, ngunit napahinto siya nang makita niyang ibinigay ito sa kanyang sanggol. Sa hindi inaasahan, nahulog ang sanggol na unggoy sa puno, at nang tinulungan ito ng ina ng unggoy, isang panther ang umatake. Sa kabutihang palad, nagawang iligtas sila ni Goku sa tamang oras, at ang panther ay tumakas. Pagkatapos ay dumating ang lahat ng mga unggoy at binibigyan ng pagkain si Goku. Masyado siyang kumakain at nakatulog. Habang siya ay natutulog, nakita ng mga unggoy ang 5-star Dragon Ball sa isang puno, at nagsimulang maglaro ng catch dito. Sa Red Ribbon Army Headquarters, si Colonel Silver, bilang pagsasanay, ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa 4 na propesyonal na boksingero ng sabay-sabay. Nang matalo sila ng walang kahirap-hirap, binati siya ng kanyang mga kasamahan, habang inamin ni Silver na umaasa siya sa higit pang hamon. Pagkatapos ay tinawag si Silver sa pinuno ng Red Ribbon Army, sa opisina ni Commander Red, kung saan sa pagpasok, si Red ay nagpatuloy sa paglalagay ng kanyang alagang pusa sa kanya, at mabilis siyang iniiwasan ni Silver na nag-iwan lamang ng kaunting gasgas sa kanyang pisngi. Pagkatapos, pinuri ni Red ang kanyang mabibilis na reflexes at hindi kumikibo, na binanggit na ang huling taong pumasok sa pinto ay nawalan ng mata, at sinabi ni Red na ang nasabing individual ay wala na dito, nagpapahiwatig na pinatay niya ang sundalo dahil sa hindi pag-iwas sa pusa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Silver na mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang makalayo sa Red Ribbon Army, na binanggit na walang nagtatagumpay tulad ng labis. Sumang-ayon si Silver at nalulugod siyang maglingkod sa Red Ribbon Army, at sinabi ni Red na maglilingkod siya rito. Samantala, si Krillin ay nagsasanay kasama si Master Roshi, gumagawa ng mga push-up kasama ang 2 pagong at ang Turtle Hermit na nakaupo sa kanyang likod. Maya-maya, nang kumakain sila, sinabi ni Master Roshi kay Krillin at Lanch ang alamat ng Dragon Balls. Dati itong nag-iisang higanteng orb, na nilikha ng mga Diyos. Gayunpaman, ang kapangyarihan nitong magbigay ng hiling ay humantong sa mga kalalakihan na nakikipaglaban dahil sa kasakiman. Dahil sa galit, hinati ito ng mga Diyos sa 7 magkahiwalay na orbs. Pagkatapos ng kwento, pinag-uusapan nila kung ano ang hilingin nila. Nagtataka si Roshi kung ano ang maaari niyang hilingin. Tinanong ni Lanch kung gusto ni Roshi ng bagong shell ng pagong, isang mas malaking isla, o maging ang kapayapaan at kaligayahan sa mundo. Sinabi ni Roshi na hindi siya maghahangad ng anuman, ngunit lihim na iniisip kung paano niya nais na makita ang panty ni Lanch. Tama ang hinala ni Krillin na ninais ni Roshi ang isang bagay na pervert. Sa panig ni Goku, nagising siya at nakita sa Dragon Radar na gumagalaw na ang Dragon Ball. Samantala, hinahanap ng Red Ribbon Army ang parehong Dragon Ball. Pagkatapos ay sinabi ni Silver sa mga sundalo na hanapin ang lugar, na sinasabing wala siyang pakialam kung susunugin nila ang kagubatan o hukayin ito basta't mahanap nila sa kanya ang Dragon Ball. Sa kalaunan ay natuklasan nilang mayroon nito ang mga unggoy, at inutusan ni Colonel Silver na sunugin ang kagubatan at barilin ang mga unggoy. Nagalit ito kay Goku, at inaatake niya sila. Habang nangyayari ang labanan, tinanong ni Silver ang kanyang mga tauhan tungkol sa kanilang pag-unlad sa paghahanap ng Dragon Ball, kung saan negatibo ang sagot nila. Sa malapit, na tila natalo ang mga sundalong sumalakay sa kanya, si Goku ay nagpatuloy sa pagdurog ng isang tangke gamit ang isang higanteng bato. Si Colonel Silver at ang isa sa kanyang mga sundalo ay dumating kaagad. Nakilala ni Goku si Silver bilang ang umatake sa Ox King.
Nagbanta si Silver na papatayin si Goku sa isang pangungutya pambungad na tono, ngunit naninindigan si Goku at sinabing hindi siya natatakot kay Silver. Noon lang, dumaan ang Mommy Monkey at ang Baby Monkey na may hawak na Dragon Ball. Sa pagtatangkang kunin ang Dragon Ball, hiniram ni Colonel Silver ang rifle mula sa kanyang sundalo at pinaputukan ang sanga nakakabitan ng Mommy Monkey. Habang ang dalawang unggoy ay nahuhulog sa bangin, sa kabutihang palad, nahuli ni Goku ang inang unggoy sa pamamagitan ng buntot, hiniligtas siya at ang sanggol. Ang Dragon Ball, gayunpaman, ay nahulog sa ilog at lumulutang sa ibaba ng agos. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.